King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 773. Ang malakas na alakdan. Ang lugar sa unahan ay ang teritoryo ng mga butiki. Bago pa man sila makarating ay nakaramdam na sila ng maalab na mainit na aura. Sa sandaling ito, 50 o 60 tao ang nakikipaglaban sa mga butiki. Ang mga butiki na ito ay mas malaki pa sa mga lobo, mas makapal ang balat nila, at may kakayahan silang dumura ng apoy at kamandag. Ding! Boom boom! Ang mga pag-atake mula sa kalahating hakbang na Origin Core Realms ay hindi nagawang banta ang mga butiki. Sa kabilang banda, ang kamandag at apoy mula sa mga butiki ay lubhang mahirap, at ang isa ay mawawalan ng isang patong ng balat, kung mabubuhay man sila. Ang pinuno ng grupo ng nakababatang henerasyon ay isang kabataang naka-purple na umabot na sa half-step king level, at mayroon ding dalawang mas matandang half-step na kings. Ang kabuuang lakas at bilang ng grupong ito ay bahagyang mas mahina kaysa sa 10,000 Sacred Clan. Ito ang Purple Sun Palace, na malapit sa Tianfeng Great Island Zone. Nagpakawala ng hininga si Old Faye habang nakapikit ang kanyang mga mata. Ang Purple Sun Palace ay isang 2-star sect na malapit sa Tianfeng Great Island Zone. Ang mga malapit sa isa't isa sa totoong mundo ay lalabas din na medyo malapit sa isa't isa sa Divine Illusion Zone, kaya sa loob ng inaasahan na ang Purple Sun Palace ay lilito dito. Nag-aalala lang si Old Faye na makatagpo ng 3-star na puwersa o higit pa, o isang Void God Realm King. Mga kaibigan mula sa 10,000 Sacred Clan, pareho ang target natin. Halika tulungan mo kami. Ang mga disipulo at elite mula sa Purple Sun Palace ay nagkakaroon ng matinding labanan. Ang balat ng mga butiki ay napakatigas, at ang apoy at kamandag na kanilang inilabas ay nakakabagabag. Lahat, pumunta at lumikha ng isang landas sa teritoryo ng mga butiki. Sabi ni Old Faye nang walang pag-aalinlangan. Ang relasyon sa pagitan ng 10,000 Sacred Clan at ng Purple Sun Palace ay hindi masyadong maganda, ngunit sa ngayon, sila ay nakaharap sa ibang species at naghahanap ng kapalaran. Ang pinagsamang lakas ng parehong puwersa ay maaaring mabawasan ang mga casualty. Ang tulong ng 10,000 Sacred Clan ay agad na nabawasan ang pressure sa Purple Sun Palace. Ang mga pag-atake ng elemento ng tubig ay mas kapaki-pakinabang laban sa mga butiki. Si Zhao Fang, na may Water of Wind Lightning, ay malinaw na isa sa mga nangungunang manlalaban. Shoo! 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 Ikan-away ni Zhao Fang ang kanyang kamay, at ang mga alon ng tubig at kidlat ay tumama patungo sa mga butiki sa malapit. Ang peak 5th level ng 5 Elemental Wind Lightning Technique ay napakalakas, at lahat ng kanyang mga pag-atake ay tumama sa vitals ng mga butiki. Karamihan sa mga butiki ay agad na pinatay ni Zhao Fang, hindi man lang makalaban. Ang water lightning ng brat na iyon ay umabot na sa napakalakas na antas at tila mabigat na kontrahin ang mga butiki. Hindi napigil ang purihin ng ilang matatandang eksperto. Si Zhao Fang ay napakabilis at maliksi. Hindi man lang nahawakan ng mga torpe na butiki ang kanyang damit. Siyempre, pagdating sa mga half-step king lizardmen, si Zhao Fang ay kumilos lamang bilang isang suporta. Salamat, lahat. Nagpahayag ng pasasalamat ang head disciple mula sa Purple Sun Palace. Huminto ang tingin ng binata na nakasuot ng lila kay Kung Feiling at Zhao Fang. Pagkatapos ay nagsanib ang dalawang puwersang 2-star at nagsimulang salakayin ang teritoryo ng mga butiki. Hindi mabilis ang mga butiki. Hindi natin kailangang makipag-away sa kanilang lahat, kailangan lang nating gumawa ng landas. Mungkahi ni Old Faye, at tinanggap ito ng magkabilang grupo. Ang mga butiki ay may matigas na balat, kaya't ang pagpatay sa kanilang lahat ay nakakapagod. Hindi lang napakaraming butiki, hindi sila marunong umatras tulad ng mga lobo. Ang mga lobo ay mas matalino at tatakas kung hindi sila ang kalaban ng kalaban, ngunit ang mga butiki ay lalaban hanggang kamatayan. Patayin. Ang pinakamalakas na tao ng dalawang puwersa ay nagbukas ng landas habang ang mga eksperto sa pagtatanggol ay responsable sa pagpapanatiling ligtas sa lahat. Si Zhao Fang at ang maliksi ay inilagay sa likuran, responsable sa pagpatay sa sinumang lizardmen na sumusunod sa kanila. Makalipas ang isang oras, matagumpay na nakagawa ng landas ang dalawang puwersa. Ho! Nagpakawala ng mahabang hininga ang lahat. Magulo talaga ang mga butiki. Sa sandaling ito,
Ang kakaibang kaguluhan ng Yuan Qi mula sa ibaba ay naging mas malakas, at ito ay lubhang nakakaakit sa mga buhay na nilalang. Evil God's Altar. Nakatingin ang kaliwang mata ni Zhao Feng sa kailaliman ng underground city. Sa inspeksyon ng God's spiritual eye, nahulaan at nasusuri niya kung tungkol saan ang kaguluhan. Ang Imperial Dao bloodline ni Zhao Feng ay tila nasa sabik sa kapangyarihang ito, ngunit ang kanyang Ice Water bloodline ay walang reaksyon. Lahat, humanda. Susunod tayong haharap sa mga Scorpion Men. Sila ang pinakamalakas sa marami. Sigaw ni Old Fei. Ang mga Scorpion Men ay may malakas na opensa, depensa, at bilis. Ang kanilang mga pag-atake ay makamandag din. Bago pa man sila makarating sa teritoryo ng mga Scorpion Men, isang surge ng dark aura ang lumitaw. Sa ilang kadahilanan, naalala ni Zhao Feng ang mutated scorpion na minsan niyang pinaamo sa Purple Saint Ruins. Nagkaroon ng katulad na aura dito. Isang pangit na alakdan ang biglang tumalon mula sa isang sulok at iwinagayway ang mga kuko nito. Nag-iisang scorpion man lang iyon. Dahil ang mga Scorpion Men ay napakalakas sa kanilang sarili, hindi nila kailangang magtulungan tulad ng mga lobo. Ding-ding. Pang. Bam. Sabay-sabay na umatake ang 5 o 6 na elite at pilit na pinaatres ang Scorpion Man. Huwag mo nang habulin. Nagalit ang Scorpion Man at pinitik ang buntot nito, sinaksak ang puso ng isang alagad na humahabol dito. Arg! Ang Origin Core Realm na disipulo ay sumigaw, pagkatapos ay namatay. Huminga ng malamig ang mga eksperto mula sa magkabilang puwersa. Napagtanto ni Zhao Feng, sa mga pag-atake ngayon lang, hindi nasugatan ang carapace ng Scorpion Man. Ang mga Scorpion Men ay mabilis at maliksi, at ang kanilang mga kuko at buntot ay maaaring humarap sa kritikal na pinsala. Masasabi ng isa na sila ay halos isang perpektong lahi, bukod sa katotohanan na sila ay sobrang pangit. Ang mga naglilinang ng elemento ng apoy, pumunta sa harap. Utos ni Old Fei. Bagamat hindi masasabing ang mga Scorpion Men ay nalabanan ng apoy, sila ay hindi gaanong nababanat laban dito. Ho! 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 Boom! Nagtulungan ang ilang eksperto na nag-cultivate ng elemento ng fire at nagpadala ng putok ng apoy patungo sa Scorpion Man, dahilan para mapasigaw ito. Makalipas ang ilang paghinga, naging abo ang Scorpion Man, ngunit ang mga pinuno mula sa 10,000 Sacred Clan at Purple Sun Palace ay nagkaroon ng solemn na expression. Isa lang itong Scorpion Man. Habang papasok sila sa loob, mas malakas na surge ng malamig at madilim na aura ang lumitaw. Ang aura mula sa mga Scorpion Men na ito ay mas malakas kaysa sa nauna, at ang dalawang grupo ay pinagsama upang labanan ang isang Scorpion Man pagkatapos ng isa pa. Medyo marami ang mga Scorpion Men, ngunit sa kabutihang palad, hindi sila nakatipon ng daan-daan. Kung hindi, ang dalawang grupo ay walang pagkakataon. Sa isang tiyak na sandali, isang matangkad ngunit pangit na babaeng Scorpion Man ang lumitaw sa harapan. Ang babaeng Scorpion Man ay may kalahating hakbang na king intent, at ang kanyang bilis at opensa ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Kahit na ang pinagsamang lakas ng dalawang half-step na hari mula sa Purple Sun Palace ay hindi niya nagawang hawakan. Arg! Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan mula sa grupo. Ding-ding! Bam! Anumang pag-atake na nakarating sa babaeng Scorpion Man ay lilikha ng mga spark. Hindi siya nasaktan. Bukod sa kanyang lakas kaluluwa, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang hari. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na i-click ang kanyang dila. Ang kanyang bilis, pag-atake, at depensa ay napakalakas, at kahit ang normal na kalahating hakbang na kings ay maaaring mapatay ng kanyang kamandag. Arg! Ang balat ng matanda sa Great Origin Core Realm ay hiniwa ng kanyang mga kuko, at hindi nagtagal ay namatay ito. Ang sinumang mas mahina kaysa sa isang hari na na-envenoma ay halos tiyak na mamamatay. Maging ang karanasan ni Old Fei ay nabagabag. Bukod sa babaeng Scorpion Man, mayroong 20 o higit pang malalakas na Scorpion Men sa malapit na lahat ay nasa Great Origin Core Realm, hindi gaanong mahina kaysa sa kalahating hakbang na kings. Nang magsimulang maglaban ang dalawang panig, lumitaw ang dalawang magnificent powers mula sa gitna ng teritoryo ng mga Scorpion Men. Isang kahangahangang kapangyarihan ay masama at masama. Ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa babaeng Scorpion Man. Mystical yung isa,
Parang hindi mahuhuli yung may-ari. Boom! 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 Ang sagupaan ng dalawang King Aura ay nagpatawag ng mas maraming Scorpion Men. May isang hari ba mula sa labas ng mundo dito? Ang mga grupo mula sa 10,000 Sacred Clan at ang Purple Sun Palace ay parehong maingat. Sa sandaling ito, ang babaeng Scorpion Man ay tila nakatanggap ng ilang balita, at siya ay mabilis na umatras kasama ang iba pang mga Scorpion Men. Whoosh! Ang babaeng Scorpion Man ay nag-iwan ng malabong after-image. Nagpakawala ng hininga ang lahat. Bukod sa hindi kasing lakas ng kaluluwa ng babaeng Scorpion Man tulad ng sa isang hari, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay umabot na sa antas ng isang hari. Gayunpaman, hindi napagtanto na, nang ang babaeng Scorpion Man ay sumugod ng humigit kumulang 200 yarda at nakarating sa isang madilim na sulok, isang bugzo ng hangin ang hamampas patungo sa kanyang ulo. Meow meow. Isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pusa ang tila lumitaw sa himpapawid at tinamaan ang kanyang ulo gamit ang paa nito. Hindi masyadong malakas ang paa, ngunit dinaig ng nakakahilo na sensasyon ang babaeng Scorpion Man. Kaagad pagkatapos noon, isang lilang mata na gawa sa kidlat ang lumitaw sa kanyang paningin. Ice Soul Gaze. Isang malamig na sensasyon ang kumalat sa medyo mahinang kaluluwa ng babaeng Scorpion Man. Sa katotohanan, ang kanyang kaluluwa ay hindi talaga mas mahina kaysa sa karamihan ng mga half-step na kings, hindi lang ito umabot sa antas ng isang hari tulad ng iba pang aspeto niya. God Tribulation Lightning. Isang immortal at walang kamatayang aura ang pumasok sa kaluluwa ng babaeng Scorpion Man, at nagsimula itong manginig na parang dumating na ang Doomsday. Ang pinagmumulan ng kapangyarihang ito ay nasugatan ang kanyang kaluluwa at ginawa siyang nanginginig sa takot. Dark Heart Seal. Habang nagpapanik ang babaeng Scorpion Man, isang ipinagbabawal at masamang kaguluhan ng kapangyarihan ng Eye Bloodline ang tumatak sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tagumpay. Bulong ng isang gwapong binata na may lilang buhok. Meow meow. Whoosh. Ang munting pas ang magnanakaw at ang babaeng Scorpion Man ay sabay na nawala. Whoosh. Sa isang kislap ng kanyang mga pakpak ng kidlat, nawala ang batang may kulay ubing buhok. Zhou Fang, saan ka nagpunta ngayon lang? Nakita ni Liu Tianfan ang batang may lila na buhok na lumitaw mula sa isang madilim na sulok. Nakikipag-away ako sa isang Scorpion Man at tumakas ito. Walang ekspresyong sinabi ni Zhou Fang. Pang! 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 Lalong naging matindi ang labanan ng dalawang hari. Nakita ng lahat ang isang malaking anino ng isang alakdan na nagpawi sa kalangitan. Isa itong haring alakdan. Huminga ng malamig ang lahat. Kung ang mga normal na Scorpion Men ay napakalakas na, mahirap isipin kung gaano katekot ang isang hari. Sabay-sabay silang nagpakawala ng hininga. Kung alam nilang may hari ang mga alakdan, hindi sila maglalakas loob na pumasok. Mukhang napilitan ang Scorpion Man King na iyon na gamitin ang Bloodline Secret Technique nito. Bulalas ng Old Fae. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang ibang hari kung magagawa nila iyon. Boom boom. Bam. Ang underground na lungsod ay yumanig, at ang isang tao ay mahinang nakakita ng isang mapagmataas na kabataan sa gitna ng alikabok. Siya ay natatakpan ng pilak na manipis na ulap at nagbigay ng spatial undulations. King of Gods, Kabanata 774. Naghahanap ng pamilyar na tao. Ang sagupaan sa pagitan ng kabataan at ng haring alakdan ang naging sanhi ng pagyanig ng kaluluwa ng lahat. Ng Scorpion Man King ang Bloodline Secret Technique nito para ipatawag ang anino ng isang malaking Scorpion, na naglabas ng mga surge ng sinaunang Bloodline na aura na naglalaman ng sapat na kapangyarihan para yumanig ang langit at lupa. Ito ay sa ilalim ng katotohanan na sila ay mahigpit na pinaghihigpitan ng Divine Illusion Dimension. Kung sila ay nasa labas ng mundo, ang haring Scorpion Man na ito ay maaaring gumawa ng kalituhan sa ilang mas maliit na mga zone ng isla. Whoosh! Gumamit ng malalim na spatial technique ang kabataan at nag-iwan ng bahid ng pilak habang malaya siyang gumagalaw. Mystic Spatial Split. Ang isang sinag ng pilak ay biglang umabot sa kalawakan mismo at lumaslas patungo sa hari ng alakdan. Basag. Ang depensa ng Scorpion Man King, na nakayanan ang mga pag-atake ng ibang mga hari. Taong bastos, mamatay. Ang Scorpion Man King ay umungal habang ito ay gumanti.
Ikanaway nito ang mga kuko at buntot nito sa paligid, na lumilikha ng pinaghalong maitim na pilak na ipoypo na pumutol sa lahat sa loob ng 100 yarda. Boy! Isang pilak na daloy ng liwanag ang tumakip sa katawan ng kabataan, at ang pag-atake ng Scorpion Man King ay tila pumasok sa isang spatial whirlpool at naidirekta palayo. Gayunpaman, kahit nasa Special Secret Defensive Technique, ang kabataan ay dumaing at napilitang bumalik ng ilang dosenang yarda. Ang lakas ng labanan ng Scorpion Man King na iyon ay malapit sa isang Pictier King kapag nagagalit. Ang aura ng buhay mula sa haring iyon ay talagang bata, ngunit wala pa akong narinig na ganoong tao sa mga ranggo ng Imperial Genius. Ang mga tao mula sa 10,000 Sacred Clan at ang Purple Sun Palace ay hindi napigil ang magsimulang mag-usap. Nasa Imperial Genius rank ang si Kung Feiling, ngunit nasa humigit kumulang 300 lang siya. Bagamat hindi nagawang makipag-away ng kabataan sa Scorpion Man King, nakuha niya ang kontrol dahil sa kanyang special techniques. Siya yon. Tumingin si Zhao Feng sa mapagmataas na kabataan at nagulat. Tama, kilala niya ang kabataang ito at nakatrabaho pa niya ito. Nang makita siyang muli, napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso. Kaibigan, kailangan mo ba ng aming tulong? Isang liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Kung Feiling. Ang lakas at hitsura ng kabataan ay nagbigay kahit ang ipinagmamalaking Kung Feiling ng magandang impresyon. Hindi na kailangan. Walang ekspresyon ang sinabi ng kabataan habang nakikipaglaban siya sa Haring Alakdan gamit ang kanyang special techniques. Sa paglipas ng panahon, hindi na nagawa ng Scorpion Man King na panatilihin ang lihim na pamamaraan ng bloodline, at nagsimulang dumami ang mga pinsala nito. Sa loob ng 1 oras, ang Haring Alakdan ay natalo, at ito ay naging isang madilim na guhit ng liwanag at mabilis na tumakbo patungo sa mas madilim at mas masasamang lugar ng underground na lungsod. Hindi na hinabol ng binata ang Haring Alakdan dahil nagugol ito ng maraming lakas para manalo. Maaari ko bang itanong kung saang puwersa ka nang galing? Tanong ni Old Fei, Kung Feiling, at ng iba pa. Kung kaya nilang bumuo ng isang alyansa na may ganitong henyo, malaking tulong ito sa kanila. Nan Gongsheng, Mystic True Sacred Clan. Walang emosyong sinuri ng kabataan ang dalawang grupo. Marami silang half-step kings at maraming elite. Hindi niya magawang pansinin ang mga ito. Nan Gongsheng. Napangiti si Kung Feiling at marahang ibinulong ang pangalang ito nang maalala niya ito. Si Nan Gongsheng ay hindi masyadong sikat sa Lord Dynasty. Mystic True Sacred Clan. Hindi nakapagtataka. Maraming alam si Old Fei, at bihira ang 3-star forces kahit nasa continent zone. Ang Mystic True Sacred Clan ay isang 3-star superpower mula sa Kang Ocean. Matapos talunin ang Haring Scorpion Man, pumasok si Nan Gongsheng sa palasyo ng mga alakdan at nagsimulang kunin ang kanilang mga kayamanan. Ang mga mapagkukunan sa palasyo ng Haring Alakdan ay akin. Makukuha ninyo ang lahat ng iba pa, sabi ni Nan Gongsheng. Ang Haring Scorpion Man ay natalo ni Nan Gongsheng mag-isa, kaya walang nang ahas na kunin ang alinman sa mga kayamanan sa palasyo. Bilang pinakamalakas na lahi sa lugar, ang mga Scorpion Men ay may malaking halaga ng kayamanan. Lumahok din si Zhao Feng sa pandarambong. Ang babaeng Scorpion Man na kinokontrol niya ay alam na alam ang teritoryo ng mga Scorpion Men, pati na rin ang ilang lugar kung saan itinago nila ang kanilang mga kayamanan. Ayon sa soul search na ginawa ni Zhao Feng sa babaeng Scorpion Man, siya ang reyna ng hari. Bukod sa mismong si Haring Alakdan, siya ang may pinakamataas na katayuan at pinakadakilang lakas. Whoosh! Nag-iwan si Zhao Feng ng alon ng tubig at kidlat habang papasok siya sa isang resource chamber. May 4 na dalubhasa sa Scorpion Men na nagbabantay sa resource chamber, at ipinatawag ni Zhao Feng ang reyna ng mga Scorpion Men upang paalisin sila. Ang mga bihirang halaman at kayamanan ng bawat uri ay nakalatag sa silid ng mapagkukunan. Lahat sila ay napakabihirang at mahirap hanapin sa labas ng mundo. Isang surge ng purong Heaven-Earth Yuan Qi ang agarang dam-aloy at itinaas ang atensyon ng ilang tao sa malapit. Halika! Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang pinakamabilis na bilis upang ipunan ang ilan sa mga mapagkukunan na kapakipakinabang sa kanya. Dark Lightning Wood. Hindi nagtagal ay nakahanap si Zhao Feng ng isang bihirang materyal na lightning daw. Isa itong piraso ng itim na kahoy na may nakaukit na madilim na kidlat.
Lumaki ang Dark Lightning Wood sa isang basang kapaligiran at sinipsip ang lakas ng kidlat. Ang piraso ng Dark Lightning Wood sa harap niya ay bihira, at natipon nito ang asensya ng kidlat sa nakalipas na ilang dosenang milenya. Hinawakan ni Zhao Fang ang kahoy na ito at inilipat ang 5 Elemental Wind Lightning Technique, at naramdaman niya ang mga butil ng malamlam na kidlat na pumasok sa kanyang katawan. 5 Balanced Water Spirit Grass. Dim Wind Bamboo. Dark Dragon Teeth Grass. Ang mga mata ni Zhao Fang ay kumikinang, ngunit malamang na mayroong ilang mga mapagkukunan sa palasyo na mas nagkakahalaga. Gayunpaman, ang ilan sa mga mapagkukunan dito ay ang pinakakapaki-pakinabang para kay Zhao Fang. Seng. Sa sandaling ito, naramdaman ng mga elite ng 10,000 Sacred Clan at ng Purple Sun Palace ang aura mula sa mga kayamanan at mabilis na nagsara. Masyadong malakas ang aura mula sa mga kayamanang ito, at hindi ito lubos na maselyuhan ni Zhao Fang. Maaari niyang gamitin ang kanyang magnificent power, ngunit malamang na iyon ay makaakit ng higit pang atensyon. Zhao Fang, napakaswerte mo. Pinangunahan ni Old Fei ang isang grupo ng mga tao at mabilis na nagtipon malapit sa resource chamber. Mabilis. Huwag hayaang kunin ng mga tao mula sa 10,000 Sacred Clan ang lahat. Ang bilis ng mga mula sa Purple Sun Palace ay hindi gaanong mas mabagal, ngunit ang 4 na Scorpion Men ay nagsimulang umatake sa kanila nang sila ay malapit na. Hindi nagtagal ay nagsimula ang labanan, ngunit hindi mahirap para sa dalawang puwersa na patayin sila. Tanging si Old Fei lamang ang bahagyang nausisa. Bakit nakapasok si Zhao Fang sa resource chamber nang hindi inaatake ng mga Scorpion Men na iyon? Gayunpaman, wala na siyang panahon para mag-isip pa. Pumasok sila sa resource chamber at nakuha ang mga kayamanan. Ang resource chamber na ito ay may maraming kayamanan na lahat ay inilagay sa magkakahiwalay na lalagyan at pinoprotektahan ng mga array. Ang isang tiyak na tagal ng oras ay kinakailangan upang masira ang bawat array. Sa oras na dumating sila, si Zhao Fang ay nakakuha na ng ilang mga kayamanan na pinakakapaki-pakinabang para sa kanya, kabilang ang Dark Lightning Wood, ang 5 Balanced Water Spirit Grass, at ang Dim Wind Bamboo, na makakatulong sa Wind Lightning Technique ni Zhao Fang at True Yuan, habang ang Dark Dragon Teeth Grass ay isang bihirang halaman na nagpapataas ng life force ng isang tao. Ang Dark Dragon Teeth Grass ay ang tanging bagay na natagpuan ni Zhao Fang na maaaring makatulong ng husto sa kanyang diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Ang 10,000 Sacred Clan at ang Purple Sun Palace ay naghati sa mga mapagkukunan, at dahil si Zhao Fang ang nakahanap ng lugar, ang 10,000 Sacred Clan ay nakatanggap ng 70% habang ang Purple Sun Palace ay nakatanggap lamang ng 30%. Ang mga mula sa Purple Sun Palace ay hindi gaaman. Sa mga tuntunin ng lakas, sila ay bahagyang mahina kaysa sa 10,000 Sacred Clan, at nakagawa na sila ng kasunduan noon pa man. Hindi nagtagal ay naubos ang resource chamber. Zhao Fang, ang mga kayamanang kinuha mo ay tila may pinakamataas na halaga. Kumikislap ang mga mata ni Old Fei habang nakatingin sa kanya, at alam ni Zhao Fang ang ibig niyang sabihin. Nakangiti, kinuha ni Zhao Fang ang mga mapagkukunang kinuha niya. Zhao Fang, napakatapat mo. Tumanggo si Old Fei bilang kasiyahan. Ang mga mapagkukunang natagpuan ni Zhao Fang ay nakakaakit kahit sa kalahating hakbang na mga hari. Ayon sa mga patakaran, kailangan ni Zhao Fang na hatiin ang mga mapagkukunang nahanap niya sa kanyang grupo. Sino ang maglalakas loob na pumasok sa isang mapanganib na lugar na mag-isa? Ang lahat ng ito ay nararapat sa akin. Kalmado ang tono ni Zhao Fang. Nang marinig iyon, hindi masyadong natural ang ekspresyon ni Old Fei, at hindi siya nasisiyahan sa kanyang puso. Malinaw na si Zhao Fang ay walang mga palatandaan ng paghahati ng mga mapagkukunang ito. Oh well, ikaw ang nakahanap ng resource chamber. Ayaw ni Old Fei na makipag-away sa kanilang sarili, at masasabi niya na si Zhao Fang ay may ilang nakatagong baraha. Ang mga kalapit na Scorpion Men na responsable sa pagbabantay sa resource chamber ay hindi inatake si Zhao Fang, ngunit inatake nila ang lahat. Higit pa rito, si Zhao Fang ay may misteryosong emperor bilang isang master, at siya ay pinuri mismo ni Duke Nanfeng. Si Old Fei ay isang middle echelon member lamang ng clan at ayaw niyang masaktan si Zhao Fang. Maghihintay ako ng pagkakataong iskam ang brat na ito, nagpa siya si Old Fei.
Shua. Sa isang iglap, tumungo si Zhao Fang sa ibang direksyon. May isa pang imbakan na naglalaman ng mga bahagi ng mga bihirang hayop. Bulong ni Zhao Fang. Dahil inalipin niya ang reyna ng mga Scorpion Men, mas alam niya kaysa sa iba. Gayunpaman, pagdating niya, nakita na ng iba ang lugar. Naroon si Kung Feiling at ang kabataang nakasuot ng lila, ang dalawang puno ng mga disipulo ng dalawang angkan. Ang silid sa ilalim ng lupa na ito ay napakalaki, at ang mga materyales dito ay maaaring isalansan sa isang bundok. Ang ilang mga materyales ay kailangang maimbak sa ilang partikular na kapaligiran kung hindi ay dadaloy at mabubulok ang Heaven Earth Yuan Chi. Hindi ko na kailangang magkaroon ng iba pa, ngunit ang mga buto ng Purple Wind Lightning Lion King ay dapat na akin. Si Zhao Fang ay may mapagpasyang hitsura. Ang mga buto ng Purple Wind Lightning Lion King ay naglalaman ng purong kapangyarihan ng Wind Lightning, na tugma sa Wind Lightning technique ni Zhao Fang. Ang tanging pinagsisisihan ay ang Crystal Core of the King Lion ay personal na hawak ng Scorpion Man King. Noon, malaki ang binayaran ng Scorpion Man King para patayin ang Purple Wind Lightning Lion, at umasa siya sa kanyang kamandag. Ang kapangyarihan lamang ng Wind Lightning sa loob ng Crystal Core of a King ay maaaring magbigay daan sa cultivation ni Zhao Fang na tumaas ng husto. Nahanap na. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang mga alaala at ang God Spiritual ay para mabilis na mahanap ang dark purple na malakristal na buto. Gayunpaman. Brat, tumigil ka. Ang ilang mga tao mula sa 10,000 Sacred Clan at ang Purple Sun Palace ay parehong natagpuan din ang mga buto ng Purple Wind Lightning Lion. King of Gods, Kabanata 775. Pag-frame up. Ang mga taong ito ay dumating ng mas maaga kaysa kay Zhao Fang, at alam nila kung ano ang mahalaga. Bagamat hindi nila nakilala ang eksaktong kasaysayan ng mga buto ng Purple Wind Lightning Lion, hindi iyon naging hadlang sa kanila sa pagtansya ng halaga nito. Kasama sa taong nagsabi sa kanya na huminto ang kabataang nakasuot ng lila. Isa siyang head disciple at naabot na niya ang half-step king level, ngunit wala siya sa Imperial Genius rankings. Lahat ng naririto ay nakakakuha ng bahagi, at gusto ko ang ilan sa mga buto na iyon. Direktang sabi ni Zhao Fang, at ang kanyang saloobin ay nagpagalit sa Purple Sun Palace. Isang henyo mula sa Purple Sun Palace ang unang nakahanap ng lugar na ito, at gusto ni Zhao Fang na kunin ang isa sa mga pinakamahalagang materyales kahit na wala siyang ginawa. Nagalit ito at sabay na tumawa. Hindi pa kami nakakapagpasya kung paano hatiin ang mga mapagkukunan. Nagsalubong ang kilay ng binata na nakasuot ng lila. Bagamat hindi masyadong mataas ang kultibasyon ng kabataang ito, talagang napakakapal ng mukha niya. Ano ang nangyayari? Lumingon ang mga mata ni Zhao Fang sa head disciple ng kanyang angkan, si Kung Feiling. Si Kung Feiling ay may kakaibang ekspresyon, at sa wakas ay naunawaan ni Zhao Fang na ang dalawang puwersa ay hindi pa nakakapagpasya kung paano hatiin ang mga mapagkukunan. Ang Purple Sun Palace ang unang nakahanap ng lugar na ito at nais ang pinakamalaking hiwa, ngunit ilang tao mula sa 10,000 Sacred Clan ang naruroon din noong ito ay natagpuan. Nais ng 10,000 Sacred Clan na hatiin ito sa 50-50, ngunit gusto ng Purple Sun Palace nang hindi bababa sa 60%. Simple lang kung gayon, hayaan ang sariling kakayahan ang magpasya. Nang marinig iyon, nagalit ang mga mula sa Purple Sun Palace. Brat, kung hahayaan natin ang sarili nating kakayahan na magpasya, hindi mo makukuha itong mga bihirang buto ng lightning daw. Isang elder mula sa Purple Sun Palace ang humagalpak ng tawa. Sige, address muna ako. Nagkibit balikat si Zhao Fang at lumipat patungo kay Kung Feiling. Teka, nawala ang mga buto. Naningkit ang mga mata ng isang chubby middle-aged na lalaki mula sa Purple Sun Palace, at lahat ay napatingin. Ang mga buto ng Purple Wind Lightning Lion ay nawala. Whoosh! Isang maitim na bahid ng pilak ang sumilay. Special technique. Sumigaw ang binatilyong nakasuot ng lila habang ang kanyang kalahating hakbang na Divine Sense ay napuno ng hangin, ngunit ang bahid ng pilak ay nawala. Brat, ninakaw mo lang ba ang mga buto? Tumingin ang mga mula sa Purple Sun Palace. Maging ang kabataang may lilang buhok ay naghihinala kay Zhao Fang. Nakakatawa. Sino sa inyo ang nakakita sa akin na nagnakaw ng mga buto? Naiinis na sabi ni Zhao Fang,
At natahimik ang ekspresyon ng lahat. Sa katunayan, walang nagawa si Zhao Fang. Pinagmamasdan siya ng magkabilang panig sa buong oras, kaya wala siyang pagkakataong gumawa ng anuman. Higit pa rito, sino ang may kakayahang magnakaw ng isang bagay sa harap mismo ng dalawang half-step na hari? Matuwid na sabi ni Zhao Fang. Ang mga mula sa Purple Sun Palace at sa 10,000 Sacred Clan ay kumilos na parang nakakita ng multo. Sinabi sa kanila ng Loika na hindi ito magagawa ni Zhao Fang, ngunit sinabi sa kanila ng instinct na tiyak na may kaugnayan si Zhao Fang dito. Kung gayon, sino sa tingin mo ang may gawa nito? Tanong ng binatilyong nakasuot ng lila. Natahimik sandali si Zhao Fang. Ayon sa aking pagsusuri, may isang tao lamang na may kakayahang gawin ito, at hindi siya mula sa dalawang puwersa. Nang marinig iyon, nanginag ang puso ng lahat. Nan Gongsheng. Bulalas ni Kung Feiling at ng kabataang nakasuot ng lila. Marunong sa kakayahan, si Nan Gongsheng ang pinakamahinala. Baka si Nan Gongsheng iyon. Ang kanyang spatial techniques ay umabot sa isang malalim na antas. Hindi nagtagal, sumang-ayon ang ilang tao. Pagkatapos ng lahat, walang sino man sa dalawang puwersa na may ganoong kakayahan. Tumawa si Zhao Fang sa kanyang puso. Nan Gongsheng, hindi ko sinasadyang i-frame ka, ito lang ang lohikal na sagot. Sa Demigod Forgotten Garden, nagtulungan noon sina Zhao Fang at Nan Gongsheng, at malaki ang papel ni Nan Gongsheng sa pagpatay kay Wen Luan. Si Nan Gongsheng ay may kakayahang magnakaw ng mga buto, ngunit siya ay ipinagmamalaki. Maaaring kunin niya ang mga ito sa pamamagitan ng puwersa, ngunit hindi niya kailanman nakawin ang mga ito. Hindi ko inaasahan na si Nan Gongsheng ay isang magnanakaw na bastos. Malungkot ang ekspresyon ng binata na nakasuot ng lila. Kung totoo ito, wala silang magagawa laban kay Nan Gongsheng. Wala silang magagawa laban sa spatial talents ni Nan Gongsheng. Sa sandaling ito, whoosh! Ang isa pang bihirang material ay lumipad sa hangin at nawala. Iyon ay isang puso ng toro. Iyon ang puso ng isang sinaunang toro na halos umabot na sa Void God Realm. Maaari nitong palakasin ang mga organo ng isang tao at angkop para sa pagpapalakas ng katawan. Nagkaroon ng kaguluhan. Sa pagtatapos, walang nakakaalam kung sino ang nagsimula nito, ngunit sinimulan ng lahat na kunin ang anumang nakita nila. Paminsan-minsan ay lilito ang bahid ng pilak. Nan Gongsheng. Bastos. Parehong nanumpa ang magkabilang puwersa habang sila ay lumaban. Bagamat hindi gaanong kinuha ang magnanakaw na ito, lahat sila ang pinakamahalaga. Sino ang sumusumpa sa akin? Ang divine sense of a king ay tumawid. Boom! Nanginig ang kaluluwa ng lahat nang dumating ang isang magnificent power. Ang dalawang puwersa na nagmumura ay agad na nakaramdam ng hindi makahinga. Sino ang sumusumpa sa akin? Dumating ang isang kabataan na ilang hakbang lang. Nan Gongsheng. Ang mga ekspresyon ng lahat mula sa dalawang puwersa ay tumigas, at ang mga nagmura ng malakas ay natakot. Sa sandaling ito, natapos na ni Nan Gongsheng ang pagkuha ng ilan sa mga mapagkukunan mula sa Scorpion King Palace, at ang iba ay hindi gaanong bihira. Aalis na sana siya nang marinig niyang may nagmumura sa kanya. Ang mga pandaman ng isang Void God Realm King ay napakalakas. Ito. Isang aksidente. Nagsimulang magpaliwanag ang mga kabataan at kumpanyang nakasuot ng lila. Hindi mo kami masisisi. Si Zhao Fang ay naghihinala sa iyo, kaya kami. Ang grupo ng Purple Sun Palace ay nagsimulang sisihin si Zhao Fang. Zhao Fang. Nagpakita si Nan Gongsheng ng kakaibang tingin at tumingin sa isang gwapong binata. Tama iyan. Naghinala ako kay Nan Gongsheng, ngunit hindi ako kailanman nagmura sa kanya. Walang takot na sabi ni Zhao Fang. Gusto lang niyang idirekta ang hinala sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, si Nan Gongsheng ay sapat na malakas upang mahawakan silang lahat. Ang mga nanumpa at nagmura ng malakas ay mula sa Purple Sun Palace. Bakit ka naghinala sa akin? Tinitigan ni Nan Gongsheng si Zhao Fang na may malungkot na ekspresyon. Ang kabataang ito ay may parehong pangalan sa taong iyon. Napatay pa ng taong iyon ang Emperor of Death, hindi maabot ni Nan Gongsheng ang taas ng taong iyon. Gayunpaman, pagkatapos mag-scan gamit ang kanyang divine sense, natukoy niya na hindi sila ang parehong tao. Iba ang aura ng kanilang mga diskarte,
at hindi maiugnay ni Nan Gongsheng ang mahinang kabataang ito sa Left-Eyed Heavenly Emperor. Senior Marshal Brother Nan, ganito ito. Sinabi sa kanya ni Zhao Fang ang buod ng nangyari. Napakatapat mo, at ang iyong mga hinala ay talagang lohikal. Bahagyang tumango si Nan Gongsheng sa kanyang ulo. Mahirap humanap ng ibang tao na maaaring magnakaw sa harap ng dalawang half-step na kings nang hindi nila namamalayan. Maging si Nan Gongsheng ay kailangang ibigay ang kanyang buong lakas para magawa iyon. Para sa inyo mga brats. Ang malamig na tingin ni Nan Gongsheng ay tumingin sa mga kabataan at kumpanyang nakasuot ng lila. Boom! Nasira ang isang spatial na kaguluhan. Wow! Ang mga kabataang nakasuot ng kulay ube at kasama ay lumuwa ng isang subo ng dugo, sila ay nasugatan. Wala sa kanila ang maaaring gumawa ng anuman sa harap ng isang hari na dalubhasa sa Dao of Space. Si Kung Feiling lang ang maaaring makipagpalitan ng ilang suntok kay Nan Gongsheng, ngunit palaging inisip ni Kung Feiling si Nan Gongsheng ng mabuti at hindi siya minumura. Ang tanging pinarusahan ni Nan Gongsheng ay ang mga sumumpa sa kanya. Ang lakas ng loob nilang ipahiya ang isang hari. Ang mga mula sa Purple Sun Palace ay may mga dead fish-eyed expression, at hindi sila nang ahas na magsabi ng kahit ano. Hindi ako mag-aabala na nakawin ito mula sa iyo, kukunin ko lang ito sa pamamagitan ng puwersa. Malamig na tumawa si Nan Gongsheng, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at gumamit ng spatial technique upang tipunin ang mga mapagkukunan sa silid sa ilalim ng lupa. Walang sino man mula sa Purple Sun Palace o sa 10,000 Sacred Clan ang nangahas na pigilan siya o kunin ang anuman, maliban sa isang tao, si Zhao Fang. Hindi napigilan ni Zhao Fang si Nan Gongsheng, nagsimula na rin siyang kumuha ng iba pang mapagkukunan. Zhao Fang. Pinagpawisan si Kung Feiling at ang iba pa para kay Zhao Fang. Hahaha. Kawili-wili at matapang ka, tulad ng taong iyon. Tumawa si Nan Gongsheng. Karamihan sa mga mapagkukunan dito ay walang silbi sa kanya, ngunit ang mga aksyon ni Zhao Fang ay nagpapataas ng kanyang interes. Shua. Ginamit ni Zhao Fang ang Water of Wind Lightning kapag gumagalaw. Wind Lightning. Ano ang relasyon mo at ng Zhao Fang na iyon? Bulalas ni Nan Gongsheng. Relasyon. Ang pangalan ko ay Zhao Fang. Ngumiti si Zhao Fang habang mabilis niyang kinuha ang mga mapagkukunan. Sa sandaling ito, ang mga mula sa 10,000 Sacred Clan at ang Purple Sun Palace ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman. Parehas, sobrang pagkakatulad. Bulong ni Nan Gongsheng. Ang pamamaraan na nilinang ni Zhao Fang ay katulad ng orihinal na Zhao Fang, at kumilos pa sila sa magkatulad na paraan. Siyempre, naghinala si Nan Gongsheng, pero hindi talaga siya naniwala. Hindi siya maniniwala na ang Left-Eyed Heavenly Emperor, isang walang kapantay na emperor, ay ang mahinang kabataang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni na Zhao Fang at Nan Gongsheng ang lahat mula sa silid sa ilalim ng lupa. Hindi inatake ni Nan Gongsheng si Zhao Fang. Siguro dahil bagay sa panlasa niya ang mga kilos ng huli, o kaya naman dahil sa taong iyon. Nanatiling walang ekspresyon si Zhao Fang matapos kunin ang mga mapagkukunan. Mahusay niyang kontrolado ang mga iniisip ni Nan Gongsheng, at sigurado siyang hindi magugustuhan ni Nan Gongsheng ang kanyang mga kilos. Nan Gongsheng. Hindi ko ihahayag ang aking pagkakakilanlan sa iyo, pero hindi ko rin itatago. Tingnan natin kung maiintindihan mo ito o hindi. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang habang nakatingin siya sa direksyon kung saan nagpunta si Nan Gongsheng. Nagpasya siyang magkaroon ng mahusay na kontrol sa pag-iisip ni Nan Gongsheng upang makakuha ng mas maraming benepisyo. Pagkatapos ng lahat, tiyak na isa si Nan Gongsheng sa pinakamalakas na tao na nakapasok sa Divine Illusion Dimension. Makalipas ang isang oras, umalis si Nan Gongsheng sa teritoryo ng mga Scorpion Men at nagtungo sa Evil God's Altar. Ang Evil God's Altar ay naglabas ng mahiwagang kapangyarihan na ginawang kakaiba ang kalapit na Heaven-Earth Yuan Qi. Mas matindi ang pakiramdam ng mga may mas malakas na bloodline. Ayon sa mga reaksyon ng mga karera sa ilalim ng lupa, ang Evil God's Altar ay lumilikha ng ilang uri ng himala. Ang talunang Scorpion Man na hari ay dapat na tumakas sa Evil God's Altar. Susundan natin si Nan Gongsheng. Kaya niyang gawin ang lahat ng trabaho habang kinukuha namin ang lahat. Ang mga mata ng matandang Fae ay kumikinang sa tuso.
King of Gods, Kabanata 776. Evil God Crystal. Ang Evil God Altar ay nasa pinakasentro ng underground city, at kapag mas malapit ang isang species sa altar, mas malakas sila. Nakatanggap si Zhao Feng ng impormasyon mula sa reyna ng Scorpion Men na hindi lang ang mga Scorpion Men ang mga species na malapit sa altar. Mayroong 3 iba pang mga species na hindi mas mahina kaysa sa mga Scorpion Men. Sa katotohanan, ang underground na lungsod ay mayroon ding mga daga, pusa, at iba pang mahihinang uri ng hayop na mas malayo pa sa altar kaysa sa mga lobo. Mayroong higit sa isang landas na humantong sa underground city. Ang grupo ng Purple Sun Palace ay pumasok mula sa isa pang pasukan. Hindi alam ni Zhao Feng kung paano nakapasok si Nan Gongsheng, ngunit ayon sa alam niya, ang Kings ay papasok sa isang random na lugar sa Divine Illusion Dimension. Gayunpaman, ang random na lugar na ito ay hindi nangangahulugang lalabas sila kahit saan sa buong Divine Illusion Dimension, tanging ang bahaging aktwal na konektado sa Continent Zone. Ang lugar na konektado ay isang maliit na bahagi lamang ng buong dimensyon sa bawat oras, at ito ay dahil dito na ang Lord Dynasty ay may limitadong pag-unawa sa Divine Illusion Dimension. Makalipas ang 4 na oras, dumaan ang grupo sa teritoryo ng mga Scorpion Men. Sa sandaling ito, isang malaking itim na patlang ang lumitaw sa komplikadong lungsod sa ilalim ng lupa. Ang field ay 12 ng milya ang lapad at may masamang altar sa gitna na nagbigay ng masamang aura. Mayroong isang lawa ng dugo na 100 yarda ang lapad sa gitna ng masamang altar, at maraming makakapal na pilak na sinag na umabot sa tuktok ng lungsod sa ilalim ng lupa. Itim na bukid, masamang altar, isang lawa ng dugo, akmang-akma ang kapaligirang ito sa underground city. Siyempre, ang higit na nakakuha ng atensyon ng lahat ay isang kristal na kulay lila na may dugo sa tuktok ng mga pilak na beam ng blood pond. Ang purple blood pearl na ito ay walang kapintasan at nagbigay ng masamang kapangyarihan na naging dahilan upang maging magulo ang malapit na Heaven-Earth Yuan Chi. Evil God's Altar. Ito na. Naramdaman ni Kung Feiling ang pagyanig ng kanyang Imperial Dao bloodline, at ang pakiramdam ay naging napakalakas. Naramdaman din ito ng mutated Imperial Dao bloodline ni Zhao Feng. Isang pulang apoy ang lumitaw sa katawan ni Zhao Feng, pagkatapos ay mabilis na nawala. Ito ba ang Evil God Crystal? Siniyasat ito ni Zhao Feng. Mas marami siyang alam dahil sa reyna ng Scorpion Men. Ang Evil God's Crystal ay isang uri ng God Crystal. Karamihan sa mga God Crystal sa Fan Universe ay substandard na God Crystals, kabilang ang mga ginamit upang dumaan sa Spiritual Zone Teleportation Arrays. Sa kabilang banda, ang Evil God Crystal ay tila nilikha ng banal na kapangyarihan ng isang sinaunang Evil God. Hindi ko akalain na ito ay isang purong God Crystal. Sa kasamaang palad, ang Diyos Crystal na ito ay nakabuo ng isang masamang kamalayan at may kakayahang makaapekto sa totoong mundo. Tuwang-tuwa si Old Faye. Ito ay isang God Crystal, at hindi isang substandard. Ito ay isang bagay na kabilang sa domain ng mga Diyos. Ang kakaibang bahagi ng Evil God Crystal na ito ay ang kaya nitong itago ang kapangyarihan nito at maapektuhan ang mga nilalang sa paligid nito. Nan Gongsheng. Biglang bulalas ni Kung Feiling. Isang batang mapatla ang mukha ang nakasandal sa pader sa sulok ng Evil God's Altar. Ilang katawan ng iba pang mga species ang nakahiga sa malapit. Malinaw na si Nan Gongsheng ay dumaan sa isang mahirap na labanan na mas mabangis pa kaysa sa pakikipaglaban sa mga Scorpion Men. Ayon sa nalaman ni Zhao Feng mula sa reyna, ang makapangyarihang mandirigman ng 4 na magkakaibang lahi ay nagbabantay sa lugar na ito. Bukod sa kanila, mayroon ding priest. Bagamat hindi masyadong malakas ang battle power ng priest, maaari silang makipag-ugnayan sa Evil God's Altar, kaya mataas ang katayuan nila. Nan Gongsheng, anong nangyari sa iyo? Maingat na sumugod si Kung Feiling. Huwag kang lalapit sa akin. Naging malungkot ang ekspresyon ni Nan Gongsheng. Sanay siyang magtrabaho ng mag-isa at walang tiwala sa sinuman. Ang mga puwersa mula sa 10,000 Sacred Clan at ang Purple Sun Palace ay nagsimulang dahan-daang magtipon patungo sa altar. Isang kakaibang eksena ang nangyari. Maraming mga alagad na napakalapit sa altar ang tila nawalan ng kontrol at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa lawa ng dugo. Plop!
Isang disipulo mula sa 10,000 Sacred Clan ang Dam-Ayla sa kanyang mga labi at tumalon sa lawa ng dugo. Shoo! Lumitaw ang mga bula sa lawa habang ang katawan ng disipulo ay natunaw sa wala. Umalis. Umatras ang lahat. Bulalas ni Old Faye. Ang mga normal na disipulo ay walang king intent ni Nan Gongsheng, na madaling harangin ang kapangyarihan ng Evil God Crystal. Hindi nagtagal ay umatras ang mga miyembro ng dalawang puwersa sa isang tiyak na distansya. Ang mga may malakas na layunin lamang ang maaaring makalapit sa Evil God's altar at magsimulang suriin ito. Nan Gongsheng, nakita mo na ba ang priest? Tanong ni Zhao Fang. Bumukas ang mga mata ni Nan Gongsheng, at isang kakaibang liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang tono ni Zhao Fang ay parang may kausap siyang pamilyar. Priest, wala pa akong nakikitang ganyan sa paligid ng altar. Mayroong ilang malalakas na mandirigma, ngunit pinatay ko sila. Sagot ni Nan Gongsheng, at bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Bakit matyaga siyang sumagot sa tanong ng kabataang ito? Ang priest ng Evil God's altar ay hindi nagpakita. Naramdaman ni Zhao Fang na may kain na hinala. Hindi kaya may mga apurahang bagay ang priest at umalis bago dumating si Nan Gongsheng. Nadama ni Zhao Fang na ito ang pinakamalamang na posibilidad. Pagkatapos ng lahat, ang mga mandirigma sa paligid ng altar ay pinatay lahat ni Nan Gongsheng, kabilang ang isang hari. Si Nan Gongsheng ay mukhang mahina at tila nasugatan. Ito ay hindi lamang mula sa labanan, malamang din na ang kapangyarihan ng God Crystal ay nakapinsala sa kanya noong sinubukan niyang ilayo ang Evil God Crystal. Pagkatapos ng lahat, ang Evil God Crystal ay may sariling masamang kamalayan, at mayroon itong mga pamamaraan na magagamit nito. Kahit si Nan Gongsheng ay hindi kayang kunin ang Evil God Crystal. Nangangahulugan iyon na ang iba. Naisip ni Zhao Fang. Ang Evil God Crystal ay hindi isang substandard na God Crystal, ito ay isang tunay na God Crystal, isang napakahalagang kayamanan sa Fan Universe. Ang isang purong God Crystal ay lubhang kapaki-pakinabang para sa Mystic Light Realm Sacred Lords na sumusubok na makapasok sa Heavenly Divine Realm. Sa sandaling bumalik si Zhao Fang sa rurok ng kanyang nakaraang buhay, maaaring halos hindi na niya maigalaw ang kapangyarihan nito. Kumpiyansa na naglakad si Zhao Fang patungo sa Evil God's altar. Una niyang sinulyapan ang Evil God's altar, pagkatapos ay nagsimulang lumapit sa Blood Pond. Zhao Fang. Sigaw ng isang tao mula sa 10,000 Sacred Clan. Naisip nila na si Zhao Fang ay kinokontrol ng kapangyarihan ng Evil God Crystal. Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Old Faye. Ang mga mata ni Zhao Fang ay puno ng katalinuhan at hindi nagpakita ng mga palatandaan na siya ay kinokontrol. Hindi na kailangang mag-alala, hayaan mo akong siyasatin ito. Naglakad si Zhao Fang ng ilang bilog sa paligid ng Blood Pond, at ang Evil God Crystal ay naglabas ng isang misteryosong masamang kapangyarihan na sinubukang makaapekto kay Zhao Fang, ngunit wala itong epekto. Isang malabong lila ang kumikinang sa kaliwang mata ni Zhao Fang habang tinatitigan niya ang Evil God Crystal. Weng! Bahagyang nanginginig ang Evil God Crystal at nagradiated ng mahinang purple-red light na lumaban. Tumayo si Zhao Fang. Ang kanyang mental energy world ay parang karagatan, at ang kanyang sacred lightning body ay naglabas ng hindi nakikitang pisikal na puwersa na nagpoprotekta sa kanya. Ang kombinasyon ng kanyang mental na enerhiya at pisikal na katawan ay perpekto. Siyempre, ang Evil God Crystal ay hindi eksaktong isang tunay na katalinuhan. Counterattack lamang ito depende sa puwersang umatake dito. Sa madaling salita, maaari itong tingnan bilang isang sandata na may espiritu ng sandata. Kung hindi mo ito sinaktan o inaatake, mahihirapan ang sandata na magsimula ng pag-atake. Sa isang tiyak na sandali, yumuko si Zhao Fang at itinutok ang kanyang kamay sa Blood Pond. Weng! Sa direksyon ng kanyang hindi nakikitang pisikal na puwersa, isang bola ng dugo ang lumitaw sa kanyang kamay. Kung aalisin ko ang nabubulok at masamang kapangyarihan sa dugo, ang dalisay na essence ay makapagpapalakas sa True Yuan, cultivation, at katawan ng isang tao. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Ang kakanyahan ng dugo ay nagmula sa ilang sinaunang lahi sa underground na lungsod, na noon ay nabura ng kapangyarihan ng Evil God Crystal. Ayon sa alam ng Reyna ng Scorpion Men, ilang mga mandirigma ang pumasok sa Blood Pond na ito noong nakaraan at lumabas na mas malakas.
Maaaring kumonekta ang priest sa Evil God Crystal at siguraduhin ang sino mang pumasok sa Blood Pond ay hindi maaapektuhan ng masamang kapangyarihan. Gayunpaman, sa parehong oras, ang lungsod sa ilalim ng lupa ay magpapadala din ng mga bilanggo sa lawa ng dugo at iaalay sila sa kanilang Evil God. Kung hindi nila gagawin, lalamunan ng apoy mula sa ilalim ng lupa ang kalahati ng underground na lungsod at magdudulot ng kalituhan sa mga species na naninirahan dito. Sinubukan ng ilang mga species na pumunta ng hindi naniniwala sa Evil God, ngunit ang mga lugar kung saan sila nakatira ay nasunog lahat ng apoy sa ilalim ng lupa. Sa paglipas ng panahon, naapektuhan ng kapangyarihan ng Evil God ang buong underground city. Ang mga naniniwala sa Evil God ay magiging mas malakas, samantalang ang kapahamakan ay sasapit sa mga hindi. Kayong mga tao, ang kapangyarihan ng Evil God ay gugupitin kayong lahat. Isang dagandong ang biglang umalangaw mula sa daanan sa kabilang bahagi ng itim na bukid. Sa sumunod na sandali, isang elder ng ahas na may hawak na tungkod na may purple bloodstone ang sumugod patungo sa kanilang grupo. Iyan ay, napatingin ang lahat sa matandang ahas na nakasuot ng damit na priest. Ito ang priest. Ang tumatakbong Snakeman Elder ay ang priest ng Evil God Altar. Gayunpaman, nang makita niya ang mga guho sa paligid ng Evil God's altar, nanumpa siya ng malakas. Mga tao, anong lakas ng loob mong hatiin ang iyong mga puwersa sa dalawa at subukang salakayin ang Evil God's altar? Ang kapangyarihan ng Evil God ay hindi mo maiisip. Ang pagmumura ng priest sa wika ng tao. Nagulat si Zhao Fang. Mukhang hinabol ng kung anong kapangyarihan ang priest na ito. Mag-ingat. Ang priest ay isang Void God Realm King. Bulalas ni Old Faye. Bagamat ang priest ay hindi nagdadalubhasa sa labanan, isa pa rin siyang hari, at nakakausap din niya ang Evil God Crystal. Anger of the Evil God. Ang Snakeman priest ay iwinagayway ang kanyang tungkod, at ang purple bloodstone sa ibabaw nito ay nagbigay ng liwanag na nakipag-ugnayan sa Evil God Crystal. Boom! Ang itim na patlang ay agad na nagsimulang manginig habang ang isang kulay ube at dugo na ulap ay kumalat sa buong hangin. Ang lilang at dugo na liwanag ay naglalaman ng isang malakas na kapangyarihan na humihigop sa dugo at asensya ng mga nilalang na naruroon. Higit pa rito, isang kapangyarihan na katulad ng magnificent power ang nagdiin sa hangin sa malapit. Ang figurine ni Nan Gongsheng ay kumislap at nawala. Ang isang spatial blade pagkatapos ay binaril patungo sa Snakeman priest. Ang priest na taong ahas ay hindi natakot. Itinaas niya ang tungkod, na nagbigay ng kislap ng kulay lila na kulay dugo na liwanag na nagpabalik kay Nan Gongsheng. Nang ang lahat ay nabigla sa kapangyarihan ng priest na taong ahas. Snakeman priest, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Isang dumadagandong na dagandong ang umalangaw kasabay ng pagdagsa ng magnificent power. Whoosh! 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 Ilang makapangyarihang aura ang lumitaw mula sa daanan kung saan nanggaling ang Snakeman priest. May kabuuang 160 tao.